Well, dun pa lang sa Bombo Marian, 'di ba, sa confidential funds, Mm. yung betrayal of public trust, yung COA nag-issue na rin ng notice kay Vice President na ibalik niya ibabalik niya yung pondo ng confidential funds. I think yung 73 million na disallowed, nadagdagan pa yan ng more than 300 million na notice of disallowance. Kaya Mm. talagang kung may papaliwanag man yan yung 73 na confidential funds sa nung 2022, so itong 370 plus million, paano niya yan ipapaliwanag na notice of disallowance. Kaya doon pa lang sa confidential funds ay meron ng basis to impeach Sara Duterte. At yung mga susunod pa yung tungkol sa SALN, yung hidden wealth, yung bribery, at saka yung syempre yung high crimes, yung pagbabanta. So ako confident ako na mai-impeach muli si Sara Duterte ng House of Representatives. Okay po. And gaano din po kayo siguro sa ngayon, ma'am, katiyak, ma'am France, na hindi po ito mauulit or mauuwi katulad po nung nangyari dun sa unang impeachment kay VP Sara Duterte na ayun po na-archive sa Senado matapos pong lumabas yung desisyon ng nakarang taon ng Supreme Court. Well, narinig ko kanina sa news, 'di ba? Mukhang si Senate President Tito Soto, unlike noon kay Chis Escudero, pag nakarating daw sa kanya ay immediately inform niya ang Senate at immediately ay magko-convene yung Senate into a impeachment court. Kaya tingin ko hindi na mangyayari yung nangyari nung last time na kung saan nangialam din yung Supreme Court. O ito nga hindi pinatulan yung pagpa-file ng mga nung kampo ni Duterte sa sa Supreme Court ng TRO para pigilan yung impeachment proceedings. Kaya tingin ko ay magtutuloy-tuloy ito, Sana ay hayaan na maging independent ang Kongreso, dahil ito yun naman yung mandate nila, yung tungkol doon sa pagpapanagot sa mga impeachable officials na merong ginagawang anomalya or hindi pagsunod sa kanilang mga oath of office. Kaya tingin ko ay papabayaan ito ng Supreme Court na magtuloy-tuloy. Okay po. So panghuli na lang po, Ma'am France, dahil ayun po, marami pa sana tayong mga tanong pero wala po tayong oras. Mensahe nyo na lang po sa mga kababayan naman po natin na bukas ay tututok po syempre dito sa ikalawang bahagi po ng impeachment hearing pa rin ng House Justice Committee kay Vice President Sara Duterte. Well, thank you, Bombo Marian, sa ating mga kababayan, maging mapanuri tayo doon sa mga ipipresenta ng mga witnesses, si former Senator Trillanes, si Ombudsman Remulla, ang SEC, ang AMLA, doon sa mga ipipresent nila. Dapat maging mapanuri tayo at tignan natin mabuti yung mga grounds for impeachment. Nakita na natin sa nakaraang hearing na meron na talaga na pwedeng pagpatayan ng impeachment, and hopefully kung matatapos itong hearing hanggang sabi nila mga April 29 at magbubukas yung Kongreso ng May 4, maisasalang ito sa plenaryo, ay abangan natin yung mga mangyayari at magtumutok tayo at pag-aralan natin yung mga magiging hearing. Maraming salamat at sana ay mag-join kayo sa mga sama-samang pagkilos ng mamamayan para panagutin si Sara Duterte sa ginawa niyang anomalya sa pondo.